Akala mo ikaw lang, pero baka di mo alam, pati ang Pilipinas lumalangoy sa utang. Akala mo ikaw lang, pero baka di mo alam, pati ang Pilipinas lumalangoy sa utang. As of today, 15.2 trillion pesos na ang utang ng bansa. At kung hahati-hatiin natin yan, sa bawat Pilipino, mahigit 130,000 pesos ang utang mo, wala ka pang ginagawa. Pinanganak kang may utang at hindi lang to basta-basta utang. Kapag ang isang bansa ay may utang, hindi lang pera ang ibinabayad. Kasamang kapalit nito ang kalayaan bago ka pa isilang. Isipin mo dati, may baril, ngayon may kontrata. Dati, may Kastila, ngayon may international aid na. Pero ang tanong, aid ba talaga o leverage? Isipin mo IMF, World Bank, foreign loans. Pag may utang ka, may kakampi ka. Daw. Pero kung kakampi mo yan, bakit kailangan mong sumunod sa lahat ng kondisyon nila? Minsan, hindi dahil gusto mo ang batas na yan. Hindi dahil gusto mo para lang makautang ulit. Ganito rin sa personal level, di ba? Kala mo, pinili mo yung trabaho mo, pero yung totoo, inutusan ka lang ng bills mo. Kala mo, pinili mo yung lifestyle mo, pero trap lang pala ang sistema sa mundong ito. Now, scale that up. Ganyan din ang bansa. Kung hindi tayo ang nagdedesisyon para sa pera natin, para sa batas natin, kung paano tayo gumasta, paano tayo masasabing malaya? Kaya kung gising ka, hindi lang dapat sarili mo ang tinitingnan mo, kundi pati yung bansa mong tulog pa rin sa utang. At kung pare-pareho tayong gising, anong klaseng bagong sistema ang pwede nating buuin? This isn't just about rebellion, but it's about recreation. Follow for the next episodes because we're just getting started.